So, good evening guys. So, let's talk about the arithmetic operators in Java. Pag-usapan natin, ano-ano nga ba yung arithmetic operators na yan sa Java? Yung arithmetic operators are the fundamental elements of programming language. So, yun yung pinaka-fundamentals natin in programming, including in Java. They allow you to perform yung mathematical operations. So, I hope lahat naman is marunong pagdating sa mathematical, no? Yung iba lang nahihirapan sa mga may formula. So for the meantime, yung mathematical operations naman in Java, yung arithmetic operators natin on numeric values, in Java, the basic arithmetic operators include yung addition. No? Alam niyo na, kung 1 plus 1, 11 daw. Hindi naman. So, addition, pag pinag-plus natin yan, ginamit natin sa loob ng Java natin, no? From the word addition, yung symbols na ginagamit natin dyan is yung plus sign. The next naman natin is subtraction. Ay, nabulol pa ako. Subtraction. So, yung minus yan. Ibig sabihin, 1 minus 1, ganun. Then, multiplication, divisions, and modulus. Yan yung modulus. So, modulus, alam niyo yung elementary days ninyo na kapag nag-divide kayo, is meron siya nakukuhang remainder. So, yun yung ginagawa ng modulus. Hindi niya kinukuha yung whole number, but kinukuha niya yung remainder natin gamit yung modulus na yan. Okay? So, next, ito yung mga basic operators in Java. Unang-una, the basic arithmetic operators in Java are used to perform yung common mathematical calculations. Here's a brief description of each operators. Ibig sabihin, pag additions, i-add niya lang yung two values together. Subtractions, alam naman natin yan. So, isusubtract niya yung one value from another. Then, multiplications multiplies two values. Then, sa division naman, no, divides, alam na natin kung anong ginagawa ng divides yan is divide one value by another. Yung modulus naman natin, kinocompute yan, the remainder after the divisions. Ibig sabihin, kapag modulus 2 2 modulus by 2, then computes niya yan yung remainder after niya ma-divide. No? Divide ka muna, and after niya ma-divide yun, kapag nakuha niya, walang remainder, 0, 0 yung kukunin niya. Yun yung modulus, or modulus, modulo, yung tatawag nila. Increment, ito naman yung plus plus, dalawang symbols. So, ipapakita natin yung mamaya sa code natin. Then, i-increase yan the value by variable by 1. Ibig sabihin, kung anong ginamit yung variable, num1 is 1 plus 1 is equals to 2. Tapos, ginamitan mo ng increment. Mamaya mapapakita naman natin. But kina-explain ko na agad-agad. So, maganda nakikita ninyo. So, sa decrement naman, the value is by variable by 1. So, yung ito yung mga examples niyan. Ito, may examples na tayo dito. So, hoping lahat is marunong na doon sa first syntax natin. No? In Java code, ito examples niyan. Kunin ko lang, kakopy ko lang. Then, try natin sa JGlass natin para yung mga nag-JB Droid, yan magamit natin. Then, mag-save tayo. Mag-file, new Java muna tayo. Then, paste natin. Then, save. Hanap tayo ng locations natin. Kung saan natin sa documents. Then, main.java. Then, save na natin siya. So, ito na yung isang Java file natin. Yan. Yan. May comments siya, no? Yan. Kung mapapasin nyo, kung alam nyo kung paano mag-declare ng variables. So, ito, may mapapasin kayo different type, no, nung pag-declare nyo dito. So, hindi andito din siya. Huh? Ay, sorry. Nadidistract ako sa inyo. Ito, yung arithmetic operators. Pwede nyo i-declare. Kung mapapasin nyo, meron tayong way. No, ang sabi ko sa inyo, data types, variable name is equals to value. Then, mapapasin nyo may comma. Kung parehas naman na data type yan, pwede nyo naman siya pagsabayan sa isang line na i-declared yung dalawang variables ninyo. Kung mapapasin nyo dito, meron tayong dalawang example dyan. Yung integer a is equals to 10, mag-comma lang kayo, then automatic yan, yung integer data type, doon ako kunin sa a. Integer b is equals to 5, then semicolon. Pwede yung way ng ganito pag declared, no? So, ang ginawa niya dito, gumamit siya ng variables, no? Ang value natin ng a, which is 10, is equals to, yung b naman natin is equals to 5. Additions ang ginamit niya. Gumamit siya ng another variable para kunin yung additions ng dalawa. Pinagsum niya na mismo sa declaration niya sa taas. So, meaning to say, integer sum, a, which is 10, plus b, which is 5,
ang alam niyo naman na kung ano magiging output niyan, ibig sabihin 10 plus 5 equals to 15. Ngayon yung difference naman. Yan, dineclare na rin niya another variables, doon na rin niya kinumpit sa taas, even yung product, multiplication, yung quotient, remainder, increment, tsaka decrement. So, yan yung kung paano yung proper syntax niyan. Then, kung paano siya gawin dito sa code nyo, yan, kung mapasok nyo sum, may second way na pwede nyo, no need to declare, pwede nyo naman nang gawin yan inside. Ito, halimbawa nito yung sum na to, no? I-run na pala muna natin para mas makita nyo. Pag niran nyo yung code nyo dyan, so yan, for example, yan, sum is equals to 15 kasi nga alam naman natin na yung variable a which is ang value is 10 and then yung b naman natin is equals to 5, di ba? A is equals to 10, b is equals to 5. So yung part na to, dineclare niya lang para kunin na yung result ng bawat arithmetic operators natin. Ito ang ginawa niya, yung sum, ito yon variables, ibig sabihin na magiging output niyan is 15. Kasunod naman, difference. Alam naman natin ang difference. Difference yung variable niya, difference. Nag-minus siya na a minus b. A minus b. 10 minus 5 is equals to 5. Yun yung difference nila. Sa product naman, no? Product is a multiplied by b. Ganun siya, no? Sarado po ulit. Yung product natin, no? Product plus product. Yun yung variable niya doon. Then sa quotient, yung quotient mo, quotient, ayan yan, i-divide naman yung remainder. Kung mapapansin nyo yung remainder, ang output yun dito is 0. Kasi, 10 divided by 5, ibig sabihin 2. Ang sabi doon sa mismong ano natin, di ba? Dito sa modules natin, dito kay CodeJump, ang modulus, compute yung remainder after mong i-division yung dalawang variables natin. Ganun siya. Ibig sabihin, i-divide mo muna, no? Sa remainder natin. Si A is modulus or modulo by B. Ibig sabihin na magiging output niyan is 0. I-divide kasi niya muna yan. Divide. A at 10 divided by B is 2. Diba? 2. Ngayon, dahil naka-modulus ka, hindi niya kukunin yung 2 doon. Ang kukunin niya is yung mismong remainder mo na which is 0. Kaya yung remainder naging 0. Pag modulo or modulus ang gamit niya, yun ang kinuha niya, which is the remainder. O increment naman. Yung mapapansin mo sa increment, o yung plus plus a. Ibig sabihin, nag-declare siya ng word na variable name na increment, then binalyuhan niya ng yung plus plus a is, ibig sabihin, i-add niya ng 1. Mag-a-add siya ng 1 value doon. Which is yung a, alam naman natin, which is 10. Tama? 10 plus 1 yan. Yung nangyari ito. No? Nag-increase, nag-up ng isa. Then yung minus na symbols, decrement ang tawag. No? Alam naman natin na yung decrement natin, yung letter B natin is 5. Pero may minus kang naka-decrement ang tawag. Meaning to say, yung 5 mo mababawasan, mag-decrease ng isa. Okay, huwag kayo malito sa dalawa yan. Pag plus na magkasama, tinatawag natin yung increment. Okay, mag-increase ng isang value. Pag decrement, magma-minus naman ng 1. So, ganun siya. No? Sir, pwede ba makita? Pwede ba i-upload ko mamaya. Kasi nire-record ko kasi yung mga estudyante ko, yes, alam ko, hindi na naman nagbasa yan. Gusto nila yung mga ganito na papanood nila. Mamaya i-upload ko dito sa YouTube namin. Ay, sa YouTube, sa TikTok. Kasi mas gusto ng TikTok, kaya na ng YouTube. No? Yan na-distract na ako. Mamaya ipapakita ko sa iyo. So, yun lang naman kung paano siya ginagawa. May isa pang paraan. Wag din kayo dito, pwede rin naman na yung punta tayo ng increment at decrement. No? Sa increment, pwede naman nauuna si symbols, then the variables ninyo. Pwede naman na nahuhuli si symbols, nauuna si ano. Tingnan nyo yung difference. No? Kung anong mangyayari. Kung may difference ba, kung wala ba. Ayan. Kung mapapansin mo, yung increment natin, which is increment kanina natin, hindi siya nadagdagan. Nag-as is siya. Ganun yung nangyayari sa kanya pag nahuhuli yung part ng ano natin, increment, no? Tapos, si decrement naman, as is lang din. So, hoping na pwede yung nauuna siya, pero pag nilagay mo sa right side, nawawalan siya ng value. Ganun siya.
Pero may experience nyo to pag naglo-looping na kayo. So for the meantime, at least alam niyo kung paano ba siya ilagay sa part ng mismong coding ninyo. No, hope na gets nyo yan. So, ito yung sample niyan, na sample. So, ilagay natin na yung, ano tawag dito, gawan natin ng yung parang mag-create tayo ng calculator gamit itong mga to. Pero yung value ninyo, hindi nag-fix kay 10, 5, dun sa dineclare. No, gawin natin yung part na yan. So, bali, ang value is manggagaling. Ay, pakita ko pala muna sa inyo kung paano yung, ito, yung, no need to declare yung variable, pwede na mag-direct na mag-sum. Make sure lang na nasa loob siya ng parenthesis, itong dalawang to. Then, ilagay nyo A plus B. No, try nyo pa rin. I-run nyo siya. Pwede naman na i-declare, pwede namang gawin na yung operations doon sa loob. Lalo pag basic lang naman, pwede naman gawin yan. Yan, no? 15 pa rin. Lagay natin, tagalin na muna natin. Paano makita ninyo yung difference? Hindi ko muna siya sinam para makita natin yung output natin. Sum is equals to A, which is kasi nag-increment na siya dito sa part na yan. Bakit 11? 10 kasi siya. Alam naman natin si Java is nagbabasa from top to bottom. Kaya naging 11 yung output niya dito kasi si A plus plus A, nag-increment siya ng 1. I-comment na muna natin siya para hindi kayo malito. No? Yan, try natin. I-run na muna natin. Ang magiging value mo is increment, binura niya. I-comment ko din. Kasi hindi pa naman natin kailangan silang dalawa. O yan, so error. Kaya matutuwa sa error. Yan na. Si sum natin, which is ang lagay ko is 10. Pwede nyo i-direct na mag-compute sa mismong output operation ninyo or yun sa output operation ninyo na mag-direct na agad na mag-create ng operations like yung arithmetic operations nyo. Ang magiging output naman din dyan is simple yan. 15, yan, sum. Same doon sa dineclare niya na wala naman difference yan. At least alam nyo na pwede pala sa loob na output operation gawin yung mismong kailangan nyo gawin. Ganyan lang siya pwede nyo siya palang gawin na ganun. I-declare siya sa part na yan. Okay, from the others, alam nyo na yan. No need to explain. Hoping na alam na natin lahat. So, try natin. Mag-create tayo ng panibagong file para mas masaya. Lalo sa mga beginner, no? Okay, mag-file nyo tayo. File nyo Java. Okay. Mag-code tayo from public class. For example, Java program arithmetic. Ayan, yung iba magugulat. Yung curly braces na tayo. Magugulat sila bakit, ba't ganun? Yung kanina main. Sa mga baguhan pa lang, no? Pag ganitong part, arithmetic operators, main, make sure pag yung class ninyo is capital letter, walang problema kung ibahin nyo yung pangalan or hindi. Walang bearing doon. Ginamit lang natin main kasi yan yung madalas gamitin. So, you can change your class name in Java. Make sure lang pag nag-code na kayo, pag sinave nyo yan, dapat parehas yung mismong class name sa mismong file name. Yan lang yung matatandaan. Tapos yung class name ninyo, yung class name variables ninyo dapat lagi nag-uumpisa sa capital letter or uppercase. Okay? Save na muna natin. Ito kasi yung first code na dapat yung malaman. Then, i-public natin. Public, static, static void main. Then, mag-string, square bracket, then args, arguments. Then, yan. Sa mga baguhan na hindi pa maintindihan to, tandaan nyo lang muna to. Yung first line of codes na pinapasaulo ko sa mga estudyante ko. Kasi throughout this course or sa subject nila is matututunan naman nila yan. Ipapaliwanag naman lahat yan. So, for the meantime, hindi nyo maintindihan, sa ulo nyo na muna. Ito yung first dapat yung ma-code pag nag-code na kayo sa Java. Okay? So, ang gagawin natin, yung gagawa tayo ng sariling calculator, ibig sabihin, yung input, hindi lang 10, hindi 15, ganun, no? Dapat, pag nag-input ako, enter first number, enter second number. Ngayon, i-compute natin. Gagawa tayo ng sarili natin calculator, okay? So, dahil input yan, kailangan natin mag-import. Import java.util.scanner. Then, semicolon. So, kung hindi mo pa alam yan, meron akong video dyan sa TikTok. So, panoorin nyo na lang. No? So, import java.util.scanner. Ito kasi yung ginagawa nito is kukunin na yung value nung galing from the user. No? Ganun yung gagawin niya. So, yan. Try na natin. Ibig sabihin, kailangan nyo i-declare yung scanner. Yan.
Yung mga syntax, tandaan niyo, capital letter, lowercase, o kung tignan nyo nito, yung S, dapat malaki yan. Yan. Kasi case sensitive si mismong Java. So, scanner, mag-declare ko yung scanner. Ito yung scanner is built-in naka-Java yan. Make sure lang na yung S is malaki. Same dito sa in-import natin na word scanner. Ito naman, variable lang. Ito pwedeng scan, pwedeng S, pwede naman pangalan nyo, si Juan, pwedeng pangalan ng crush ninyo, or jowa ninyo, or mga kabit ninyo. Pwede naman yan, no? Scanner, ano na lang tayo, scan, no? Para hindi sila malito. Ito, wala nang problema dyan. Minsan, variables name lang yan. Tapos, new scanner, close open parenthesis, system.in. Yan din, semicolon. Yan, ang laging problema, semicolon. Okay, so, ang value, manggagaling kay user. No, hindi katulad kanina, naka-fix yung value natin. Ibig sabihin, papa-enterin natin o mag-i-input si user yung gagamit ng program ninyo, gagamit ng siya yung mag-i-input ng value, hindi kayo. So, gagawin natin, kailangan natin i-output muna kay user or mag-input ka muna ng ganito. So, ang gagawin nyo dyan is system.out.print. Print lang ginagamit namin kasi mas maganda siyang tignan. Kasi mamaya papakita ko sa inyo. Ang daldal ko masyado na. Baka nalilito na kayo. Yan. Enter first number. Lagay natin first number. First number. Then colon, then space. Yan, semicolon. Ngayon, kung mapapansin nyo dito, in-output lang natin. Pag niran nyo yan, i-output niya lang. No? Enter first number. Pero wala kang ini-input. Kasi doon na pumapasok yung sa tawag namin user inputs. No? Sino yung mag-handle? Sino yung ahawak? No? Sino yung ahawak sa part na yun? No? Hindi natin alam kung dahil mag-basic muna tayo, whole number muna tayo, integers na muna. So, bali, kailangan dapat may user input tayong gagawin sa part na yun. System.out, enter yung first number natin. Then, after nun, kailangan mo i-declare. No? Alam nyo na siguro kung paano mag-declare. Hoping alam na lahat. Integer, halimbawa, num1. Ito, variable. Data type, variable name is equals to kung anong pangalan ng scanner variables mo doon. Yun ang ilalagay mo dito. Huwag mong kakalimutan yan. Dot next int. Bakit? Kasi integer po yung ginamit natin. Ito po yung user input na tinatawag nila. So, integer yan. Capital letter I. Okay, o yan. Pag nila nyo yan, pwede na kayo mag-input. Yan, then 10. Pag in-enter mo, wala pang output. Kasi nga, meron na tagahawak lang ng value natin. Paano matanda ng mga pinagagawa sa Java kagaya ng looping sabay arrays? Practice lang naman siguro. Nalilito ako, nagbabasa ako ng comment. Sorry. So, yan na. May nag-handle na doon sa value natin. Integer muna tayo ha. Mag-integer muna tayo kasi mag-create tayo ng simple calculator na open na. Ayan na. Dahil sabi nila, tamad tayo, copy-paste. So, anong problema dyan sa copy-paste? Basta gamitin ng tama. Okay? O enter first tapos na tayo, second number na. Okay, copy-paste ko lang yung ginawa ko nung dalawang line 8 and 9. Copy-paste, para hindi na tayo mahirapan. Enter second number. Syempre, hindi pwedeng gamitin yung variable na ginamit mo noong una, di gamit ka ng panibago. Pwede naman num2 lang, para hindi ka na mahirapan. So, yan, meron na. So, yung iba, katulad na nakita nyo kanina yung mga basic na naka-fix yung value. I-clear ko muna to. Yung naka-fix yung value, ito kanina, ito, di ba? Naka-fix yung mga value niyan. Ito yung 9, 10, and 5. So, ito mga to is ginawa na yung operations na addition sa mismong, dineclare na lang yan. So, try natin yan, wala nang problema. Declare tayo ng integer res, minsan result, ang ginagawa nila for the shortcut, res si num1, then num1, then ilalagay natin, ipa-plus natin, kasi addition niya muna, then num2. Then, paste mo yan, then semicolon. Yan. O, syempre, ginawa niya lang ginawa niya pa lang, nag-create muna siya. So, ang gagawin muna natin, i-output na muna natin. System.out.print line, para mag-new line siya, bababa siya. So, double quote nyo yan, double quote, rest na lang. No? Result, double quote ka dito, result is colon, then concatenation, yan, concat, wag kalimutan sa semicolon. No?
Ay, bakit? Yan. Mahaba. Ay, 20 minutes na. Sobra na. So, yan. Try nyo. Ayan. Yun. First number, enter nyo. Halimbawa, 25, 30, o ilan? 55 dapat mag-output mo yan. Result is 55. No? O, I hope nakuha nyo yan. O, alam nyo na sa susunod, yung iba. O, yung kanina pinapakita ko sa inyo na pwedeng wala to na hindi nyo i-declared. Pwede sa loob na ng output operation gawin. Pero close open parenthesis, syempre, para hindi siya mano. Yan. I-run ninyo, ganun pa rin naman yung magiging output niyan. First number, 15, 145, 154 tuloy, bali 164 ang output. Ayun. Akatan nyo, laging 164 yung output ko. Pwede i-declare na, pwedeng gawin sa loob ng output operation. Walang problema yun. O, nakuha nyo na. Simpleng-simple lang yan. I hope nakuha nyo. Simpleng calculator. Addition pa lang siya. Pwede ba yung sunod-sunod? Why not? Gawin mo. Yung ginawa niya kanina, declare mo. Or, i-comment out ko to ha. Comment ko lang, single line comment natin. Then after nun, copy-paste. O, result is, lagay mo minus. Pag niran mo yan, first number, 1, tapos 1. 1 plus 1, 2. 1 minus 1 is 0. Ayan, ang result is 2, then 0. Para makita niyo. Result, ito yung addition is yan. Para makita natin. Then subtraction. Yan, subtractions. Run. O, diba? First number, 5. Enter first number, 5. Enter second number, 5. Addition, 10. Then subtraction, 0. O, kayo nung gumawa ng the rest. From multiplication, addition, subtraction, division, multiplications. Yan. Kayo na bahala. No. Yan, hindi kasi lahat binibigay talaga. Fundamentals pa lang. Ito, wala pa tong problem. No? Ang ano pa lang nito, napakasimple pa lang ng anong tawag doon? Arithmetic operators, no? Modulus, increment, decrement, hoping na matutunan yun. No? So, I hope nakatulong tong video na to. And, yan. I-upload ko na pagkatapos.